magandang umaga pagbati po mga kapatid. Good morning po sa lahat. At po ay tayo ay nakarating sa bagong ito para may sagawa po yung ating pagsamba. Pasasalamat sa pag-aawitan sa ating dakilang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ito po ating ginagawa tuwing unang araw ng sa linggo para po ipamanas ang ating pananampalataya at pagsamba sa Kanya. Nag-aalay tayo ng mga pag-aawitan at pag-aaral ng Kanyang mga salita. Kaya po sa pagkakataong ito, na tayo po ay nasa Bible study upang ating malaman ang mga kalooban ng ating Panginoon. Nag-aaralan natin mabuti yung Kanyang mga salita nung sa gayon tayo ay maging marunong at maging aware sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Para po lumawak ang ating pangunawa at pagkakaintindi sa mga salita ng Diyos. At yan po ay napaka-importante. Sapagkat ito ay tinuro ng Panginoong Diyos sa kanyang mga apostol na hanggang sa panahon natin ay naipapasa ang karunungan. At not only that, mga kapatid, God is also expecting us na that these lessons na ating mga napapakinggan, na pag-aaralan, ay ating maisabuhay. I-apply natin yung ating pinag-aaralan, matuto tayo na umibig sa ating kapwa. Ma-practice natin ito sa bawat isa sa atin. Kaya po sa umagang ito, ako po ay naganda ng isang pag-aaral na may pinalaman po sa faith, love, or faith, hope, and love. Siguro po, sasabihin nyo, yan po ulit yung topic. Kasi last time we also discussed about when the gospel takes root, no? Na ating pinamagatang when the gospel takes root, na may kinalaman din sa faith, love, and hope. At ito po ay ating binasa o pinag-aralan sa aklat ng Thessalonica. Sa aklat ng Thessalonica. Pero ngayon po, ito po ay pag-aaral tungkol sa Book of Hebrew. Ito po ay babasahin natin mula sa aklat ng Hebrew chapter 10. May kinalaman sa faith, love, and hope. Ano po kaya ang ating matutunghayan sa pag-aaral na ito? So, our lesson for today, this morning, is about the later part of Hebrews chapter 10. Yung bandang huli ng mga verses sa chapter 10. But before we proceed to our main lesson, no, gusto ko pong sabihin kung bakit natin ito pag-aaralan. No? Ano yung makuha natin na aralin sa topic na ito. Because in Hebrews chapter 10, it gives the foundation of confident access to God. Dito natin malalaman na isinulat ng author ng aklat ng Hebrew na tayo ay merong ng access. Maaari na tayong makalapit sa Diyos. Pag-aaralan natin kung bakit, ano po ang bagay na meron dyan. Number 2, it's the key bridge from doctrine to practice. Yun po yung sinasabi natin na tayo nag-aaral, hindi lamang lumawak ang ating, para hindi lamang po lumawak ang ating pagkakaunawa, ating kaalaman, ating karunungan. Kundi matuto tayong maisa-practice itong mga mabubuting asal, mga mabubuting gawa, pag-ibig sa ating kapwa. Number 3, it summarizes a healthy Christian life in the 3 commands. Ano po yun? Yung nasa title natin, yung pananampalataya, pag-ibig, pag-asa. Number 4, tell us the purpose of gathering. Bakit, ano yung magandang bagay, ano yung purpose kung bakit tayo nagtitipon. Nilagay ko dyan, to encourage us to avoid the spiritual thing. I-discuss natin isa-isa yan, mga kapatid. So, let us review first the preceding verses before we proceed to our topic sa later part ng Hebrews chapter 10. Ang Hebrews chapter 9 and 10, no, ito po kasi yung i-continue natin, yan po ay may kinalaman sa tinatawag na shadow of the good things to come. Pag sinabing anino na mga mabubuting bagay na darating, ayan po ay tumutukoy sa type of Christ, sa tipo ng ating Panginoon sa Kristo. So, just to make it simple explanation for that,
Pag sinabi kong type of Christ, yan po yung mga representation ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ito yung mga pangyayari, mga practices, mga kautusan ng Diyos na tumuturo sa ating Panginoong Hesus na pang hindi pa dumarating yung binhi. No? Ang Panginoong Hesus kasi, ang binhi na tinutukoy, ang nasa propesiya sa mga lumang kasulatan. Tinatawag natin Old Testament. No? Ito yung binabanggit na kanyang mga anino or type of Christ. No, habang hindi pa dumarating yung binhi na ipinangako ng Diyos, ito ay kautusan na siya dapat isa-practice o gawin ng mga sinaunang Hudyo noong panahon ng Lumang Tipan. Yun po ang ibig sabihin ng type of Christ. So, yan yung discuss ko lang po ng ng brief. The annual sacrifices for the forgiveness of sins. So, yan, kautusan po yan sa Lumang Tipan, sa panahon pa po ni Moises. No? Ano pong ginagawa nila? Para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. No? Blood of goats and bulls, meaning death is necessary. No? Magkakaroon sila ng mga animal sacrifices. Nag-aalis sila ng dugo ng mga hayop para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Burnt offerings, ashes of heifer, sprinkled with the unclean. Yan po yung mga practices na nasa kautusan na kanilang ginagawa para sa ipagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Yan po ay taon-taon nilang ginagawa. Taon-taon sila nag-aalay ng mga hayop na papatay upang ibuhos ang dugo para sa ipagpapatawad. Sang-ayon sa kautusan ni Moises. There were priests who administered and there was one high priest in the second page. So, to make it short mga kapatid, inutusan ng Panginoon si Moises na magtatag ng isang tent or tinatawag na tabernacle. Yan po ay movable tent, panahon po yan. Yan po ay naganap nung siya ay pinaakyat ng Diyos sa bundok ng Sinai, nung tanggapin niya yung mga kautusan. Doon din nangyari yung instruction ng Diyos na gawin niya yung tabernakulo o yung tent. No? Mamaya, babasahin natin yan. At doon sa tent na dinabanggit ko, meron siyang dalawang part. No? Sa unang veil, sa unang part, in the first veil, yun ay tinatawag na sanctuary o dakong banal. Doon may mga priest na nag-a-administer, no? Nagsasagawa ng mga function ng bilang pagkasaserdote. And there was only one high priest. Doon naman sa tinatawag na holiest of all. Doon sa second veil na tinatawag na dakong kabanal-banalan. So ito, ayan po yung background, no? Overview. Yung Hebrews chapter 9 and 10, mababasa po natin yung mga specific na mga, kung gusto natin, if you want to know the specific things na makikita dyan sa tabernakulo, mababasa po natin yan sa Hebrews chapter 9. So, let's proceed to Hebrews chapter 10, verse 19 to 20. Ito po yung ating pag-aaralan. No? Kaya ako po diniscuss yun para ipagpatuloy. No? Ano naman po ang tinasabi sa later verse ng chapter 10, chapter 10 ng Hebrews, book of Hebrews. Sabi sa verse 19, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by the new and living way which He has consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. Sa Tagalog po, mga kapatid, yamang may kalayaan ng makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na Kanyang itinalaga sa akin, sa pamamagitan ng tabing sa makapagpagay sa Kanyang laman. So, kaya kung natin nabanggit yung practices nung unang panahon, ano? Kasi sinasabi po ng author dito na meron ng kalayaan na makapasok kung sa sinasabing dakong banal. No? Na kung saan hindi kung sino-sino lang ang papasok doon, kundi yung mga saserdote na may katungkulan ang namamahala sa loob ng sanctuary. Pero sinasabi dito ng sumulat ay meron ng kalayaang makapasok
sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus.